Magandang araw sa inyong lahat mga kabatyas! Ngayon naman ay ating tutukan ang ongoing na 13th London Chess Classic na ginaganap ngayon. Siyempre, sa London, 10-player single round robin, sinalihan nila Niemann at ni Michael Adams, ang veteranong player ng England, kumbaga pinaka-Eugene Torre ng England. At siyempre ang napili ko pong best game dito ang nagpakitang gilas sa laban between Super Grandmaster Gukesh ng India at Super Grandmaster Andrei Volokitin ng Ukraine. Ang tindi ng naganap dito. Sana po tapusin nyo hanggang dulo. Sa end part, papakita ko sa inyong standing para makita nyo rin sino-sino ba ang mga players na nagbabakbakan dito. Ang ginawa ni Gukesh nag C4, English opening, Knight F6, Knight C3, C5. Pagka ganyan pong nagtapat yan, English symmetrical ang tawag dyan. G3, D5, ayan na. Takes para maluwag ang sentro ng black. Inatrasan lang Knight C7. Medyo nagbigay ng tempo dito si Volokitin. Kasi hindi pwedeng basta-basta ka-capture dyan. Pabor yan sa puti. Bukod sa very easy na maka D4, may rook B1 pa later on na makakapagbigay ng pressure. Kombinasyon ang bishop. No? Kaya dito, umaatras talaga. Kung mag-E6 naman, barado naman ang bishop. Kaya Knight C7 ang pinili dito ni Volokitin. Nag-B3. Magdo-double fianchetto. Nag-E5 na para magbi-Bishop E7 din. Bishop B2, Bishop E7, Rook C1. Yan ang matinding karga dito ni Gukesh. Kapansin-pansin, usually kasi ang dinidevelop yung kingside. Knight F3, then castle. Pero dito, dinidelay eh. Nag-Rook C1 muna eh. Nag-castle at bumitaw ng novelty. Knight E4 para tagpasin ang pawn sa C5 o kaya ang pawn sa E5. Pipiliin ng black ngayon ano ang isasalba sa mga pawns na yan. Ang bigat ng Knight E4 na novelty. Dito kasi ang madalas ginagawa sa mga nagdaang laban, Knight A4 at may tumira din ng Knight F3. Yan, pero itong Knight E4 bago eh. B6, yan ang dinipensahan. Bumigay nga lang ang pawn sa E5. Bishop B7 at Bishop A1 umatras. Nag-Queen C8 para may depensa ang Bishop sa B7. At kasi may mga taktikang Knight F6 na bitaw eh. Tapos kain yung Bishop eh. Dito may paparating na F5. Ayan may pang-irita kasi nakapin yung Bishop eh. Nag-G4 lang. Good move by Gukesh. Yun ang malupit. Kasi itong G4, hindi maka F5. Kung magku-Queen takes G4 naman, may Knight F6 check na bitaw, capture naman yung Bishop sa B7. Maganda yung G4. Knight E6 at namarkahan ng bad move si Volokitin. Dapat daw ang tira ay simpleng develop na lang Knight C6. Okay naman ang evaluation bar, parang slightly better pa black eh. Kasi sa nakomit na G4, medyo bumuka yung king side eh. Pero, nag-Knight E6, Knight H3, good move. Knight C6, E3. Ayan, sa kagustuhan ni Gukesh na makontrol ang F4, D4, wag makalundag basta-basta ang mga yokababs dyan. Pero ang tamang tira daw ay simpleng castlingan na. Ayun. Yan ang mas gusto ng computer engine. Pero nag-E3, Knight B4 para makita naman yung lundag dyan. Kinaslingan na no choice dito si Gukesh. Nakabawi ng pawn, Rook B1, Knight B4. Maagang pagbalik, bad move daw. Dapat Queen D7. Hindi pa naman pala inaatake kasi yung Knight. So Queen D7 para may paparating na patong, Rook A D8, pressure. Pero balik tayo sa ginawa, Knight B4 at nag F4. Ayan na, mag F5 na dito. Tapos dead diretso ng F6, babasag sa king side. F6 na puwersa tuloy si Volokitin. Kasi nga, wala diretso talaga yan dyan eh. F6, Queen F3. Mukha namang okay para sa akin pero bad move kay Stockfish. Dapat daw ang tira ay F5. Ayun. Na kapag halimbawa umatras Knight C7, mag-G5. Ayun. Talagang babakbakan na ng pressure sa king side. Tapos followed by Queen G4, no? Yung mga ganun-ganon. Ang lakas nga ng pressure niyan. Pero, nag-Queen F3, Bishop C6, F5, Knight C7. Bad move na naman
Suki ng bad move si Bulokitin dito. Nagkataon, ano? Pero, dapat daw ang tira knight G5 eh. Yun nga lang, nakakawindang kasi mga ganyan tira eh. Capture, tapos queen G3. Sabay position lang na tipong may queen E5, mga ganon-ganon. Ayan, okay. Pero, nag-knight C7, nag-G5 na, tinuloy na, atake na. F takes G5, Queen G3. Yan ang mga binibiling tira dyan, mga kamatsas, ng mga super GM. Sabay ganun lang, pabitin lang, nag H6, pinagtibay ni Bulokitin sa isip niya, ba't di mo binawi kagad yan? Tibayan ko nga, G5, yun nga lang mga kamatsas, may baon-baon pa ring rumaragas ang pambasag. F6, lakas ng atake. Torre, knight, bishop, kinapture, bishop takes F6, nag-bishop takes E4, at dito po mga kamatsas, pakiguess nyo, excellent move na binitawan ni Gukesh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Ayan. 38 seconds na lang pala si ano dito, no? Wala nang oras pala si Bulokitin eh. Knight G5. Excellent sacrifice. Windangers na. Nandyan kasi ang king. Nag-bishop takes. Dito kasi mga kamatsas, liwanagin lang natin ano ang mangyayari kung capturein ang direct sacrifice na yan. Magku-queen takes G5 check. Siyempre, di pwede sa H7, matsas kagad, tatakbo yan sa F7. May queen G7. Takbo uli yan sa E6. Siyempre, pag king E8, kakapturein lang ang bishop, matsas. King E6 para may mga tatakbuhan pa, queen takes E7. Tapos magki-king D5, bishop takes E4. Wow. Matchas ang king sa gitna. Sakit. Yan. Balik tayo. Ngayon, kung ang capture naman ay halimbawa torre, hindi pansinin ang knight sa G5, magda knight E6 check. Takbo, king F7, queen G7 check pa rin. King takes knight, queen takes E7, mas mapapaaga. Hindi pwedeng tumungtong sa D5, may bishop na nakaabang. Matchas. Matindi. Balik tayo. After knight takes G5, ang ginawa na lang dito, nag-bishop takes F6. At dito, another excellent move. Boom! Rook takes bishop. Yan, kailangan makita na yan. Timplado dapat yan, mga kamatsas. Obligasyon ng nagsasacrifice na makita yung mga ganyang tema. Rook takes. Teka muna para mas maliwanag. Coach, capturing talaga ang torre na yan. May knight F7 check. Walang tatakbuhan doon. Pag dito naman, aroy, matchas. Okay? Balik tayo. Kaya dito ginawa, nag-rook takes and knight takes E4. Discovered check. Nag-king H8. Dito, baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi dumikit yung king sa torre para pag kinapture yan? May depensa naman. Kakapturein pa rin kasi yan eh. Pag nag-king takes, may rook F1 check. Naku po. Kuyog ang tawag dyan, makukuyog. Tatakbo, king E7. Queen H4 check. Madali na tong timplahin kasi wala na eh. Naglalakbay na yung king eh. King E8, queen takes H6. Pumreno pa nga ng bahagya eh. Pero may mga paparating na check. Ang dami na yan. Check. Check. Tusok-tusok. Balik tayo. Madali na yan. Kaya ginawa dito ng king H8, knight takes F6. Yun. Nakaturo yung bishop dun sa torre. Parang medyo bahagyang napahinga ang posisyon pero hindi pa rin po pahinga dahil nag-queen F5 dito si Bulokitin. Yan. Double attack. Kasi kung halimbawa sisimplihan lang na iiwas ang torre, may unstoppable queen G6. Mamatchasen sa H7. Pwede mo mapigilan yan. Queen G8 na lang. Ipapasubo mo yung queen sa knight. Wala na eh. Pag queen D7, may knight naman. Di ba? Kaya no choice si Bulokitin. Nag-queen F5 na lang. Yun nga lang. Ang huling bitaw, rook F1. Resign si Super GM Bulokitin. Kasi nakaiwas sa tempo attack at may atake pa sa queen. Nandun pa rin. Nakaturo pa rin ng torre. Kaya talagang
talong-talo ang block dito mga kamatsas. 95.9% ang accuracy ni Gukesh dito. Okay, silipin naman natin ang kanilang standing after round number 3. Nangunguna si Gukesh at Michael Adams sa score na 2.5 points. Tied sila. Hans Smoke Niemann, puro tabla. 1.5, Volokitin hanggang kay Jules Mozart. Kay IM, Shreyas Royal. Ba, may IM pala dito O 1.5 points. Vishugov, Mateus Bartel, Lucky McShane, at Amin Tabatabay. Yan po ang pagkakasunod-sunod. No? Big time tournament din ito mga kamatsas kasi long game ito Basta mga long game standard tournament, malaki premyo niyan kumpara sa rapid. Usually, mas malaki ang premyo sa standard. So ito po ay matatapos ng December 11. Nagsimula nitong nakaraang December 1. So abangan natin at abang lang din ako kay Hans Smoke Niemann. Kapag ito nanalo o kaya napisak, papasadahan natin ngayon kasi puro tabla pa medyo namamahinga pa O, abangan natin si Niemann na lumagablab ang kanyang tiradang mala engine, ika nga. Okay, maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.